Ang dami po sumusulat sa akin, masakit ang ulo daw nila, matagal nang sumasakit. So ang kinakatakot natin, ano ba tong sakit ng ulo? Ordinary lang ba? O baka mamaya aneurysm na yan na biglang puputok o stroke na ba? Ano mga clues, ano mga senyales na hindi malala yung sakit ng ulo? Ano senyales na mas serious? Okay? Dito sa video, malalaman nyo ha. Bibigyan ko kayo ng clues para tayong doktor. Bibigyan ko kayo para kayong doktor. So, unang-una, depende sa lugar. Okay? May kanyang-kanyang lugar. Usually, pag migraine, banda rito sa harap. Tsaka ang migraine, humihilab siya. Humihilab. Usually, migraine, one side lang ang masakit. Parang tumitibok. At minsan may aura bago dumating. Parang may mga spark-spark. Pag high blood ka, sasakit din ulo mo. Kaya check mo blood pressure mo. Tsaka yung high blood, kita nyo ang sakit ng ulo niya lagi dito sa likod. Nape pains sa batok, banda rito sa taas. Parang sabi nila, ba't lagi dito sa likod? Parang makapal. Tsaka yung high blood, bukod sa sakit ng ulo, parang sasabihin nila, iba pakiramdam ko. Lagi ganun. Iba pakiramdam ko, high blood, and may vertigo. May hilo konti. Okay? Pag chinek mo blood pressure, mataas. Lampas 140/90. Pag stress naman, parang may nakapalibot dito na band. Parang nilagyan mo ng helmet na masikip. Tapos pag stress, pag minamasahe mo, nawawala yung sakit ng ulo. Tsaka pag nawala yung stress, nawala yung problema, nawawala din yung sakit ng ulo. Tension headache or stress headache. Yan, no? Minsan yung iba naman, ulo ba o batok o leeg ang masakit? Pwede rin yan. Pero ang kinakatakot natin, stroke. Okay? Alam nyo ba ngayon, mas pabata ang na-stroke. Dati na-stroke lagi 60 and above. 6 senior. Ngayon yung na-stroke ng 40 years old to 60 years old, dumadami na. Tumataas yung percentage. I think worldwide to. Ang maraming na-stroke na 20 years old to 40 years old, marami. Meron ka na-stroke 15 years old lang. Okay, anong dahilan? Meron tayo explain ng mga dahilan, stroke in the young, pero minsan walang dahilan. Ang tawag nila dito, cryptogenic, parang unknown cause, kabataan bigla lang na-stroke. So ganitong stroke nangyayari, bata man o matanda. Maraming klaseng stroke. Yung isa yung pagbabara, ischemic stroke. May barado sa ugat. Pag nagbara, magkukulang ang daloy ng dugo dito. Stroke na yon. Ano? May stroke na pagdurugo, pumutok. Ano? Putok. Oh. High blood to. May stroke na aneurysm. Ito yung delikado. Aneurysm, may lahi siya na hindi normal yung artery sa utak. Lumolobo, mabilis pumutok. Itong dalawa, usually high blood. Lahat naman to, may problema sa utak, tapos na high blood pa, sumakit ang ulo, at ibang mga bisyo na ituturo ko sa inyo paano tayo iwas sa stroke. At dahil dyan, ganyan nangyayari. Okay? Meron pa mga ibang klaseng headache. Pag sinusitis, banda rito sa may ilong. Pag sa leeg, dito naman. TMJ. Meron din yung dito sa pagnguya, sumasakit. So, mga 9 causes to ng stroke. Ulitin natin na umpisa tayo sa number 1, sa hindi delikado munang cause ng headache. Pag hindi delikadong cause, ito, yung kaka-cellphone. Ayan po. Cellphone, kaka-computer, nakatingin lagi, nakatango, kaya sumasakit dito. Ang secret lang dyan, mag-chin tuck tayo, ganyan. Tapos, less computer, more exercise, more galaw-galaw. Huwag naman isang oras, 2 oras nakatungo. Makukuba tayo. Yan isang cause ng nape pain. Laging nakayuko. May nagkakaroon ng problema sa spine, cervical spondylosis. Number 2, meron namang headache o nape pain na dahil mali ang tulog, stiff neck. Diba? Baka mababa unan o sobra taas ang unan o nanaginip, tumabingi yung ulo. Pwede rin yan. Hindi rin to delikado. Okay? Masahe lang yan. Minamassage lang dito. Pwede na yan. Diba? So, yan ang nape pain na nakatabingi. Minsan may arthritis, may injury, may pinch nerve, poor posture. Pwede rin yan. Number 3,
Dun muna tayo sa hindi malala. Mamaya pupunta tayo sa malala. Stress. Tingnan nyo yung picture maigi. O, kita mo nakakunod siya. O. Galit na yan. O. Nandito talaga. Parang sikip-sikip. Sakit-sakit. Basta pag dito, usually stress headache yan. Nandito kasi mga muscle eh. May muscle ang utak ha. May flat muscle siya dito. So, pag stress headache lang, ayusin lang yung computer, yung trabaho, di ba? Huwag masyadong matagal nakaupo. Pagandahin yung position, di ba? Ng mouse. Pagandahin ng tulog, sapat na tulog, less headache. Exercise, more exercise, naglalakad, nare-relax yung leg natin. Magpa-massage, pwede massage dito, massage dito. Basta masahe po dito sa likod, pwede yan sa ulo, walang problema. Wag lang dito sa harap, sa carotid. Bawal lang pisilin itong dalawa kasi nandyan yung artery. Manage your stress, pwedeng mga hot pack o cold pack. Number 4, papunta na tayo sa mas serious na, migraine. Ang migraine headache, mas masakit, mas matindi. Usually one-sided, minsan may aura, para may nakikita, may nag-spark-spark. Tapos, masakit na masakit. May gamot. Punta tayo sa neurologist, may gamot sa migraine. May gamot na pag-aatake na, iinumin mo. At meron ding gamot na maintenance para hindi umatake. Migraine, mas puyat, mas pagod, mas bright lights, mas ayaw nila, mas stress. Ang problema lang sa migraine, ito po. In a small percentage, ulitin ko, small lang naman, baka less than 1%, yung migraine, pwede siya mapunta sa stroke mismo. Higher risk for stroke ang laging minamigraine. So pag laging masakit ang ulo, kahit sabihin pa migraine lang, may small chance may stroke. Kasi sa migraine, minsan nag-i-spasm yung mga artery sa utak. Siyempre, pag naghihilab-hilab yan, baka biglang magsara, mag-ischemic stroke, magbara. Pwede. So, ingat din yung mga migraine. Kaya dapat nga relax lang sa trabaho, sa pera. Cool lang, wag masyadong magpapapagod, wag masyadong puyat sa trabaho. Diba? Maraming iniisip, maraming pinoproblema. Pag sumasakit na yung ulo mo, sabihin overloaded na yun. Number 5, headache. Pwedeng pinch nerve. O baka sa kaka-computer, sumakit na dito sa likod, tumigas na yung cervical, yung dito sa cervical spine. Pag tumigas dito, naipit yung mga ugat. Pwede rin niya maipit yung mga ugat niya sa likod. Okay? So pag naipit, sasakit yan. May numbness, may spasm. Tsaka pag pinch nerve, pag may nerve na, masakit dito, may manhid. Parang may kinukuryente, either dito o sa kamay, mula sa leg. Yan, yung mga structure sa leg. Meron kasing mga ugat na lumalabas. May mga nerves eh. Pag naipit yan, hindi po maganda. Pupunta sa rehab, minsan tinatraction pa yung ulo at yung mga stretches. Number 6, ito, mas serious na, high blood, kaya sumakit ang ulo. Pag high blood, severe headache, may vertigo, di ba? May chest pain, pwede magka-heart problem, irregular heartbeat, nahihirapan huminga, napapagod, baka ma-heart attack pa, delikado. Kasi high blood yan pwede ma-heart attack, pwede ma-stroke. Number 7, na headache sa stroke. Sa stroke talaga may headache. Maraming klaseng stroke, ha? Maraming klase. Siguro mga 4 o 5 klase. Yung unang klase, ischemic stroke, bara. Ito, nagbara lang siya. Pag bara niya, nagbara itong part, nawawala ng dugo ito. So, nagbara, nawalan ng dugo, nagkulang ng blood supply yung utak, yun, may stroke. Nanghihina kamay, nangingiwi, hindi makasalita, bigla na lang na-paralyze. Biglang hindi na lang magalaw yung kamay. Bigla na lang. Sudden. Depende kung ano nagbara. Pag itong right side, left side, kamay pa ang apekto. Pag ang nagbara dito sa likod, pwede mabulag. Pag nagbara dito sa cerebellum, pwede mawalan ng balance. Kung nagbara sa harap, minsan nagbabago ugali, hindi makalakad, severe headache. Headache to, high blood din siya. Okay? May headache, mga moderate headache to. Meron namang stroke na nagdugo, hemorrhagic stroke. Hemorrhage. So, pag nagdugo naman yan, pag nagdugo, imbis na nagbara, nagdugo, siguro taas ng blood pressure, pumutok yung ugat, delikado yung nagdugo.
Pag konting pagdurugo lang, minsan masakit ang ulo, nakaka-recover. Pero pag pumutok yung ugat, yung artery, maraming lumabas ng dugo, 40 cc, 50 cc, 100 cc, kalahating baso, makokomatose. May chance mamamatay yung pasyente, biglaan yun. Diba? So, bakit dumudugo ang ulo? High blood. Risk factor, sabi ko na, high blood, smoker, sigarilyo, alcohol, alak, nakaka-bleed. Alak, sigarilyo, puyat, droga, ecstasy, shabu, cocaine, lahat yon nakakataas ng blood pressure. Stress, di ba? So yan, pag hemorrhagic stroke yung nagdugo, mas masakit yung ulo. More severe headache at saka mas mataas yung blood pressure. Pag blood pressure 180, 200 ang blood pressure, baka nagdugo yun. Meron na-paralyze yung isang part. Tapos ang BP 200, malamang nagdugo yan. Kung na-paralyze isang part, ang BP, 140, 130 over 80, halos normal, pero na-paralyze, ischemic stroke yun. Baka nagbara lang siya. Kasi hindi siya dependent sa blood pressure. Ito, dependent. So, yan, dalawa, ischemic, nagbara, hemorrhagic, nagdugo. Meron din tinatawag na subarachnoid hemorrhage or yung hemorrhage na galing sa aneurysm. Okay? Pag aneurysm, ibig sabihin, pwedeng mataas yung blood pressure, pero may abnormal. Ito, abnormal yung ugat niya sa utak ko. So, pinanganak siya, meron na siyang ganito. Marupok, mahina ang wall ng artery. Kaya lumolobo. Kakataas ng BP, imbis na yung dugo dumidiretso, umaakyat dito, may ikot. So, mas mabilis pumutok itong aneurysm. Konting ire, konting dumudumi, konting sigaw, konting galit, konting birit, o konting ire lang. Yan, no? So, pag tumaas ng konti blood pressure, dahil nga manipis na to, pwede mag-bleed. Pwede mang-leak yung aneurysm. Severe headache din yan. At pag pumutok, paano yan? Aasahan mo na lang mag-clot yung dugo. Paano kung hindi siya magka-clot? Paano kung hindi siya magka-clot? Mabuti, pag dumugo, kung tuloy-tuloy siya, malaki yung butas. Hindi na. Magka-clot siya, mapupuno na yung utak. Yan ang problema. Pag kamay natin nasugatan o ibang parte na maga, nagpasa, lumobo, okay lang yan, kamay lang yan. Di ba? Pero pag ang utak dumugo, sarado to The skull is closed So kahit konting dugo, 50 cc lang yan, maiipit. Yung dugo ang pipisa sa utak. Yung dugo ang pipisa sa utak. Kaya ang mangyayari sa pasyente, tataas yung, maiipit yung utak. So pag naipit yan, lahat na, makokomatose, di na makakahinga. Nandito kasi yung breathing center din natin. Hindi nahihinga, lahat na po. Kaya nga inooperahan agad, tinatanggal agad yung dugo. Yan ang ginagawa. Bini-burr hole, tinatanggal agad yung dugo. Dalhin agad sa ospital, magaling ang mga neurosurgeon. Pag nakita may dugo, bubutasin, kukunin agad yung dugo para ma-release yung pressure. At pag talagang mataas yung, ito pa bad sign ito bad sign. Pag masakit ang ulo na sumusuka. Sa sakit ng ulo, sumusuka na mataas ang intracranial pressure, bad sign. Ibig sabihin, merong mataas sa ulo, may dumudugo, yun. Yun ang bad sign doon. Okay? Sudden severe headache, neck pain, vomiting. Okay? So, ang pinakaano lang, massage, tayo relax, tigil bisyo, huwag magpupuyat, diba? Huwag masyadong outing o night out na pagod. Huwag masyado stress yung katawan. Kahit travel, stress Mag-staycation na lang kayo. Diba? Pwede mag-travel, basta ready kayo mag-exercise regularly. Pag normal na blood pressure, matulog ng sapat. Kung hindi makatulog, higa, breathing, diba? Kalmado yung utak. Pero pag tuliro yung utak, mag-headache. Yoga, tigil sigarilyo, tigil alak. Yan. Yan ang mga muscle sa utak ko. Sa ulo pala. Kaya minamassage to. Magpamassage kayo, magpalitan kayo ng massage. Basta may na-stress, i-massage nyo. Kundi self-massage nyo, lalo na dito. Para ma-relax ka, sasabihin mo ano connection nito. For tension and headache, matatanggal to.
Kung high blood ka rin, i-massage mo lang para bumaba yung blood pressure at hindi sumirit at hindi pumutok yung sa ulo. Nakaka-relax kasi. Yan, no? Pwede rin yung acupressure, walang masama dito. Sarap nga pinipisil siya dito. Dito sa likod. Tapos yung mga exercises for nape pains, di ba? Sinasabi ko dito, ikot-ikot, turn. Di ba? Tapos yung sa neck, di ba? Kailangan natin yan. Kasi pag iniikot natin ito, lumuluwag mga exercises. Okay? Sana nakatulong itong video natin para makaiwas sa stroke. God bless po.